para uminit siya at talagang madaling i-spark ng ating spark plug. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates to our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Alright mga kabisik, so for today's video ay mag-share tayo ng kaalaman patungkol sa motor na na-stock, no? Hindi mo nagamit, 1 week, 2 week, 3 weeks, or 4 weeks, or 1 month, or mahigit pa. Ito yung dapat mong i-check mga kabisik bago mo siya i-start. No? Unang-una sa lahat, syempre, ito yung ating pag-check ng ating gas, okay, sa ating motor. Syempre, pag na-stock ang ating motor, syempre yung kanyang flow ng kanyang gas ay pwede ding na ma-stock up. Okay? So, kailangan make sure na hindi stock up yung flow ng gas ng iyong motor papunta sa ating karburador at papunta sa ating combustion chamber. Alright? So, yun ang una natin gagawin. Yung check natin yung ating gas. Alright, let's go! So, syempre, dito sa ating tangke, dapat make sure na may laman siya. Okay, so dito tayo muna sa unang pag-flow ng ating gas mula sa ating tank at saka fuel cock. Okay, so syempre bubuksan natin, alisin natin itong kanyang hose dito sa kanyang fuel cock para i-check natin. Ayan. So ayan, make sure na may lumalabas dyan pag on natin ang ating fuel cock. Right? On natin. Ayun. Ayun. So sure na may lumalabas na gas sa iyong fuel cock, hindi na barhan dito sa kanyang line dito. So sure, make sure na meron ka na dyan. Okay, so walang problema sa tangke hanggang sa fuel cock natin. So good na siya. So yung ating fuel filter, kailangan din mag-flow din siya doon sa carb natin. Okay, so makikita naman natin yan. Punta tayo sa kabila. So ayan, i-on natin yung ating gas tank sa fuel cock niya. I-on natin. At tingnan natin yung pag-flow ng ating gas kung maganda. Let's on. Ayun, no, nagdagan yung ating fuel filter ng gas. Yan. At pumupunta na siya sa ating carb. Ibig sabihin, good. Yung ating fuel filter, umaagos ang gas, okay? Pumupunta sa ating carb. Ngayon naman, dito tayo naman sa ating karburador, no? Punta tayo sa karburador at i-check natin ngayon yung ating gas dito sa kanyang basin. Okay, kasi minsan, syempre, dahil stock up, minsan ay, dahil stock yung motor mo, ay maraming dumi or pwedeng tumigas na rin yung gas, so kailangan linisan kung kailangan. Okay, so check muna natin yung laman ng ating basin kasi minsan din dahil sa moisture ay nagkakaroon ng tubig sa pinakababa. Kaya minsan ang hirap mong ma-start yung motor mo dahil napakadaming tubig dito sa basin niya. So i-check natin. So buksan natin itong ating drainage na screw dito. Alright. So ayan. So kuha tayo ng bottle na malinis. Okay. And then buksan natin yung kanyang drainage. At paagusin natin yung ating gas. Alright. Ganyan. Yun ang sinasabi ko eh. Diba? Yun. Bakit wala? Okay. Wala oh. So, ibig sabihin, pwedeng madumi yan or may tumigas na gas dito. Kaya, wala. Walang gas sa basin. Tukin natin. Baka nag-stock up lang. Nalis na yung ating screw pero wala pa rin lumalabas na gas. Ayun. Wala talaga mga kabasic. Medyo, ayun, meron konti. May konti na dito sa kanyang mismong yung screw niya. May screw niya. Tukin natin. Ayun, meron na konti. Malakas na gas sa basin niya. Ibig sabihin yan, medyo hindi na okay yung ating carb dito. Madumi na. Okay? At minsan may mga, yun oh. Tumutulo na. Yun. Okay, so, naalog na yung dumi. Medyo bumaba na yung ating gas. Para makita natin sana mga kabisik, yung dumi or yung water na stock up dito. Okay? Kasi for sure, pag wala kang magandang parking space din at naulunan yung motor mo, talagang maraming dumi dito. Okay? Sa ating karburador. So mahalaga yan na malinis. Check ninyo kung may umaagos. Ito, di ba? Nakita natin kanina, napakakunti. Probably ay marumi na yung kanyang basin. So, kayo na lang gagawa ng mga kabasic kasi hindi natin magagawa ngayon kasi marami pa tayong i-share. Okay? Anyway, yan. So, ayun na yung, ganun na yung sitwasyon ng ating karburador. So, hindi na maayos. Ngayon, next naman, siyempre, nag-flow na dito. Pag okay na yan, nalinisan nyo na, maganda na yung flow dito ng gas sa kanyang karburador. Ngayon naman, ay dito naman tayo sa papunta sa kanyang combustion chamber. So, ngayon ay, i-check natin ngayon mga kabasic yung kanyang combustion chamber. Paano? Okay? Buksan natin to, kanyang spark plug, at i-check na natin mamaya yung kanyang kuryente. Okay? So, buksan nyo yan mga kabasic. Buksan natin yung kanyang spark plug. Alright. Yun na pinagbahayan na ng animal. Oh no. Anyway yan, buksan natin. Pinagbahayan na ng
insekto. Yun. Namatay na rin kasi so ayan, so buksan natin. Okay, ito na mga kabasic. Ayun, so ito yung sinasabi ko mga kabasic, pag na-stuck up kasi yung motor natin, hindi natin na-start na matagal, talagang magmo-moist yung or dadaloy pa rin yung gas natin, yung basang-basa yung ating spark plug, okay, ng gas. Basang-basa ng gas siyempre dahil ay sumisingaw din ang kanyang gas dito sa manifold niya hanggang sa combustion chamber. Kaya minsan pag na-stuck, mahirap siya ma-start kasi nga is flooded na yung ating combustion chamber. Madami nang na-stuck doon na mixture natin. Kaya kailangan din na ilabas muna natin, patuyuin natin, saka natin i-start yung ating motor. Okay? So ayan, maraming gas yung ating spark plug. So ayan. So ngayon ay muna natin, singawin natin yung ating gas sa loob. Huwag niyo munang i-on at saka okay, ganon. Okay, palabasin natin yung mga nandoon sa loob. At gayon din, syempre, yung kanyang valve seats ay at least mag-work muna siya, no? At mag-exercise muna yung ating mga valve. Alright, so ngayon, ang gagawin na natin mga kabasic is check na natin yung kuryente ng ating spark plug or yung ating motor kung malakas pa. Okay? So check natin ngayon. So tapos na tayo sa gas flow natin. Okay? So, ang mahalaga sa gas flow natin or sa pagdaloy ng ating gas sa ating combustion chamber ay dapat malinis siyempre. Yun ang importante. Nagpo-flow yung gas from tank, okay? Sa fuel cock niya, fuel filter hanggang sa carburetor. Dapat na-check natin kung may tubig o madumi, alisin natin. And then ngayon dito naman tayo sa kanyang kuryente. Okay? So i-on natin and then crank natin kung malakas yung spark pa rin ng ating spark plug. Yun. Yun o. Malakas pa, blue na blue yung ating spark ng spark plug. Kita nyo ba? Okay. Lapit natin. Yan. Yan. So, ganyan. Malakas pa yan mga kabasic. Walang problema. So, ngayon mga kabasic, pag malakas na yung daloy ng ating kuryente pa sa ating spark plug, maganda pa siya. So, good na yung ating kuryente. Okay? Yung flow ng current natin. Ibig sabihin dun sa stator natin. Okay? Dito sa kabila. Yung stator natin sa kabila is good. Okay? Papunta dun sa ating CDI. Okay? Good. And papunta sa ating ignition coil. Good. Hanggang dito sa cap natin at saka sa spark plug natin. So, ibig sabihin, i-start pa yung motor mo pag ganun na malakas pa yung kuryente ng iyong motor. Okay? So ngayon, ay susunod mga kabasic is yung ating compression, no? Napakalaga yung compression ng ating motor ay malakas pa, okay? Kasi once na loose compression na yan, may lumalabas na mixture sa yung valve seats, doon sa valve na dalawa na nagko-close. Pag nagko-compression ay tumataas yung piston natin, okay? Yung valve natin naka-close ng dalawa, dapat malakas yung pag-compress pa ng ating piston doon sa mixture para uminit siya at talagang madaling i-spark ng ating spark plug at sasabog at hindi mag-create ng movement. Okay? Ayan. So, ganun siya mga kabasic. So, pag ang yung mga valve seats ay nalagyan ng dumi or carbon, okay, hindi niya ma-close yung mixture sa loob ng ating motor, doon na magkakaroon ng loose compression. At kahit malakas ang kuryente mo, may gas ka, okay? Pag loose compression naman, hirap mag-start yung motor mo, ma-start man pero hindi maganda yung arangkada. Napakahina ng iyong motor. Gayon din, makikita mo yan mga kabasic, pag good yung iyong clutch naman at yung kickstarter mo, pag ika-crank mo siya, i-kickstart mo siya, ramdam mo na walang puwersa, na parang wala siyang puwersa pag pinakrank mo siya. Ibig sabihin, yun na isang dahilan nun, loss compression. So, kung tinakpan mo naman yung butas ng dun sa spark plug natin dito kanina at lumalaban naman, maganda naman yung compression niya, is good na yung compression natin. Okay? Dahil good yung compression natin, okay, walang masyadong walang carbon doon sa kanyang valve seats, maganda pa yung kanyang piston rings, hindi lumalabas doon yung mga mixture sa piston rings just doon sa wall ng ating cylinder, hindi lumalabas doon yung mixture natin, ay good pa yung ating compression. Pag sa taas, maganda pa yung close ng ating both intake and exhaust, maganda yung compression natin, maganda yung current natin, maganda pa yung spark ng ating spark plug na check natin kanina, and then
pwede natin tong i-start. Okay? At syempre, kailangan na-check mo rin yung oil, no? Oil ng motor mo dapat meron. Kasi baka may tumatagas sa makina mo, naubos na pala yung oil mo, wala na, no? Okay, mag-overheat na yung makina mo pag-start. Kaya i-check natin yung mga yon, mga ka-basic, pag na-stuck yung motor mo, para maganda yung pag-start ng iyong motor. Okay? So, yan. Try natin i-start yung ating motor. At ito din, sasali ko na rin itong ating ignition switch natin. Kasi minsan to pag na-stuck up na, okay, pag laruin nyo lang kasi minsan yung sa loob nagko-corroded siya or nadudumihan or nagkakaroon ng rust doon sa connector niya sa loob ng ating ignition switch, kaya minsan dito rin may problema. Okay? Okay, so ngayon start na natin yung motor natin. Ayan, so na-start pa naman yung ating motor. At maganda yung idle niya, kaya lang bababa. Taas natin konti. Ayan. So kaya lang muna natin siya na medyo uminit yung ating makina para ma-warm up muna siya kasi nga na-stuck siya ng matagal, okay? Meron mga kabisik. So, yun lang mga kabisik. I hope na meron tayong natutunan at least doon sa ating pag-check ng tatlong bagay na mahalaga. Alright.